Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, tayo ay nagpupuri at nagpapasalamat sa Diyos dahil si Jesus ay ang ating Kristong Hari. Dahil sa Kanya niligtas tayo sa kasalanan at kamatayan. Dahil sa Kanya binigyan tayo ng panibagong buhay. At kung magpapasakop tayo sa Kanya, aapaw ang pagpapala at bendisyon. Maraming mabuting mangyayari sa ating buhay. Sa napakaraming beses na kung saan hindi tayo sumunod at nagpasakop kay Jesus bilang ating Kristong Hari, tayo'y magpakumbaba, hilingin natin muli ang Kanyang awa para makita tayo muling karapat-dapat makatanggap sa mga banal na misteryo. Inaamin ko. Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Kristo, maawa ka. Kristo, maawa ka sa amin. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Gloria in excelsis Deo. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka at ipinangdarang, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon naming Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen, amen, amen. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa iyong anak na pinakamamahal at hari ng sanlibutan, niloob mong pag-isahin ang tanan. Idulot mo ang tanang kinapal na pinalaya sa pagkaalipin ay makapaglingkod sa iyong kadakilaan at makapagpuri sa iyo
ng walang humpay. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Daniel. Samantalang ako'y namamahinga sa gabi, patuloy ang aking pangitain. Ang nakita ko naman ay isang tila taong nakasakay sa ulap. Bumaba ito at lumapit sa nabubuhay magpakailanman. Binigyan siya ng kapamalahan, ng karangalan at ng kaharian. Siya ay paglilingkuran ng lahat ng tao, bansa at wika. Ang pamamahala niya ay di matatapos at hindi babawiin at hindi mawawasak ang kanyang kaharian. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy, naghari na, ang damit niya'y maharlika. Panginooy, naghari na, ang damit niya'y maharlika. Panginooy, naghahari, na ang suot sa katawan ay damit na maharlika at batbat ng kalakasan. Panginooy, naghari na, ang damit niya'y maharlika. Ang sandigan ng daigdig, matatag ang pinatungan. Kahit ano ang gawin pa'y, hindi ito magagalaw. Ang trono mo ay matatag, simula pa noong una, bago pa man anuman, likas ika'y naroroon na. Panginooy, naghari na, ang damit niya'y maharlika. Walang hanggang, Panginoon, ang lahat ng tuntunin mo, sadyang banal at matatag ang samahang iyong templo. Panginooy, naghari na, ang damit niya'y maharlika. Pagbasa mula sa aklat ng pahayag. Sumainyo ang pagpapala at kapayapaan mula kay Hesukristo, ang tapat na saksi, ang unang nabuhay sa mga patay at hari ng mga hari sa lupa. Iniibig niya tayo at sa kanyang pagkamatay ay pinalaya niya tayo mula sa ating mga kasalanan. Ginawa niya tayong isang liping maharlika upang maglingkod sa Diyos at kanyang Ama bilang mga saserdote. Kay Jesucristo ang kapurihan at kapangyarihan magpakailanman. Amen. Pakatandaan ninyo, darating siyang nasa mga alapaap, makikita ng lahat, pati ng umulos sa kanyang tagiliran. Dahil sa kanya, iiyak ang lahat ng lipi sa lupa. Magkakagayon nga. Amen. Ako ang Alpha at ang Omega, wika ng Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, Diyos sa kasalukuyan, sa nakaraan, at siyang darating. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Alleluia, 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 alleluia. Pagpalain dumarating sa ngalan ng poon natin, paghahari kanyang angkin. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong yun, tinanong ni Pilato si Jesus, "Ikaw ba ang hari
ng mga Hudyo? Sumagot si Jesus, yan ba'y galing sa iyong sariling isipan o may nagsabi sa iyo? Ako ba'y Hudyo? Tanong ni Pilato. Ang mga kababayan mo at ang mga punong saserdote ang nagdala sa iyo rito. Ano bang ginawa mo? Sumagot si Jesus, ang kaharian ko'y hindi sa sanlibutang ito. Kung ang sanlibutang ito ay ang aking kaharian, ipinakilaban na sana ako ng aking mga tauhan at hindi na ipagkalulo sa mga Hudyo. Ngunit hindi sa sanlibutang ito ang aking kaharian. Kung gayon, isa kang hari, sabi ni Pilato. Sumagot si Jesus, kayo na ang nagsasabing ako'y hari. Ito ang dahilan kung bakit ako pinanganak at naparirito sa sanlibutan, upang magsalita tungkol sa katotohanan. Nakikinig sa aking tinig ang sino mang nasa katotohanan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. At bago po ang lahat, purihin natin at pasalamatan ang ating Panginoon, ang pinagmumula ng ating buhay, ang nagpapalakas sa atin, ang nagbibigay ng biyaya sa atin araw-araw, si Jesus, ang Kristong Hari. Viva Cristo Rey! Palakpakan po natin ang ating Panginoon, ang Kristong Hari. Blessed and happy Sunday po sa inyong lahat. Kung meron po kayong katabi, pakigreet po, Blessed and Happy Sunday. Hindi ko po makalimutan, nung ako ay nag-aaral pa sa pagkapari, ako po ay sumakay minsan sa jeep. Ako po ay nag-commute. Nung pong umaandar na itong sasakyan, napakabilis po, napakatulin ng andar. Ako po ay nakaupo sa bandang huli, doon sa tabi po ng pintuan. Ito ba naman pong tao sa aking harapan? Bigla ba naman siyang dumura? Sabi, ano po sa tingin niyo kung anong nangyari? Dahil po mabilis ang jeep, mahangin, bigla ba naman bumalik yung kanyang lawa, yung kanyang dura, saktong-sakto sa aking muka? Nabigla po ako dahil po napakalagkit. Dikit na dikit. Pagkakita ko po, may kulay green pa. May plema. Yak! Grabe! At pinakatignan ko po ng masama itong tao na nakaupo sa aking harapan. Aba, dinededma ako. Hindi ako pinapansin. Hindi man po nagpasorry sa akin. Wala man siyang pakialam. Alam niyo po, pasalamat siya. Mabait ako. Kasi kung singsama niya yung ugali ko, gagawin ko din yung ginawa niya sa akin. Sigurado, duduraan ko din siya. Pero pinagpasensyahan ko na lang po. Pero kahit na pinagpapasensyahan mo, pinagtsatsagaan mo, di po ba nakakainis? Di po ba nakakagalit? Kapag dinuraan ka ng isang tao, masisiyahan ka ba? Magugustuhan mo ba? Di ba hindi? Masaya ba kayo kapag tatapunan kayo ng basura ng ibang tao? Halimbawa, sa tapat ng bakuran mo, sa harap ng tahanan mo, diyan tinatapon ng kapitbahay mo lahat ng basura niya. Matutuwa ka ba? Mangingiti ka ba? Masisiyahan ka ba? Di ba sisigawan mo siya? Kung hindi niya titigilan yung kanyang ginagawa, ipapabarangay mo pa siya. Hindi po ba? Galit na galit tayo pag ang ibang tao tinatapon nila yung basura nila sa atin. Pero ang nakakapagtaka, bakit napakarami sa atin palaging nakikinig, palaging naniniwala sa opinyon ng ibang tao tungkol sa atin. Ang opinyon ng iba tungkol sa iyo, kapatid, sa kanila yan, hindi sa iyo. Pero ang ginagawa natin, palagi tayong nagpapa-apekto dun sa sinasabi nila, dun sa opinyon nila. Pwede naman nating tanggihan. Pwede naman natin hindi paniwalaan. Amen? Pero ang dami sa atin, lungkot na lungkot.
dahil naniniwala sa sinasabi ng ibang tao tungkol sa kanila. Mataba ka daw, masungit ka daw, madamot ka daw, tamad ka daw, hindi ka naman talaga magaling, pabida ka daw, yung iyong yaman nang galing lang daw sa illegal, nanloko ka daw ng tao. Napakasakit, opo. Pero alam nyo, isa sa mga nakakapagod na ginagawa natin dito sa mundo ay yung palagi nating pinakikinggan ang sinasabi ng ibang tao at pinapatunayan natin ang ating sarili sa kanila. Hindi po ba? It is a very tiring thing. It is very exhausting when we keep on proving ourselves to other people. Minsan, nabubuhay na lang tayo ayon sa opinyon ng ibang tao. Nakabase ang saya natin sa opinyon nila, nakabase ang tagumpay natin sa paningin nila. Kaya naman, di nakakapagtaka. Ang dami sa atin nadidepress, frustrated, at stress. Kasi palagi mong pinapatunayan ang sarili mo dito sa mga ibang tao na wala ka naman talagang utang na loob sa kanila. Amen? Mga kapatid, gising! We do not owe anybody anything. Amen? Nung sinilang ka, wala naman yung mga taong yan. Nabubuhay ka ngayon, umiiral ka. Hindi dahil sa kanila. Bakit? Hawak ba nila yung iyong kaluluwa? Bakit mo na lang palaging piniplease yung mga taong yan? Huwag mong ipahawak ang iyong isip at pagkatao sa kanila. Amen? Remember this. The most dangerous thing that you can do is to believe other people's opinion about you. Because other people's opinion about you should not be your reality. That is the reality. Pero hindi naman dapat maging katotohanan mo yan. Amen? Wala ka dapat patunayan sa iba. Ang tunay na mahalaga sa buhay ay yung maging totoo ka sa iyong sarili at maging totoo ka sa Diyos. Tignan niyo po ang ating Panginoon, balikan niyo ang ating nabasang ebanghelyo. Ang dami pong opinyon ng ibang tao tungkol sa Kanya. Sinasabi daw na isa siyang propeta, isa siyang magaling na guro. Ang tingin pa nga ng mga nakakatandang Hudyo sa Kanya, mga Pariseo na kaaway niya, isa siyang kriminal. Nilalapastangan niya ang Diyos. Dito narinig natin, kinakausap siya, ini-interrogate siya ni Poncio Pilato. Tinatanong niya, ikaw ba ang hari ng mga Hudyo? Ano ang sabi ni Jesus? Sinasabi mo ba yan galing sa iyong sariling isip? O sinasabi mo yan dahil merong iba na nagsabi tungkol sa akin sa iyo? Ibig sabihin, alam ni Jesus ang sinasabi ng iba tungkol sa Kanya. Pero kahit na alam niya, hindi niya pinaniniwalaan ito kasi mas kilala niya ang Kanyang sarili. Amen? Alam ni Jesus ang pagkatao niya, ang pagka-Diyos niya. Alam ni Jesus kung sino talaga siya. Siya'y anak ng Diyos. Siya'y Mesiyas. Siya ang hari ng kalawakan, ng lahat ng ginawa ng Diyos Ama. At hindi niya kailangan patunayan ang kanyang sarili kay Poncio Pilato at sa ibang tao. Yan nga ang nakakapagtaka. Bakit nga ba hindi pinatunayan ni Jesus kung sino siya talaga dito sa mga tao? Bakit hindi na lang niya direktang sinabi kung sino siya? Para wala na lang problema. Sana sinabi niya, agad sumagot siya ng diretsyo dito kay Poncio Pilato. Oo, ako ang hari. Oo, ako ang Diyos. Oo, ako ang Mesiyas. Sana dumating na lang lahat ng mga anghel, nagliwanag doon. E de sana tapos na ang kwento. E de sana lumuhod na lahat ng mga tao at sumamba sa Kanya. Ganon kadali. Bakit hindi ginawa ito ni Jesus? Bakit pinahirapan pa ni Jesus ang Kanyang sarili? Napakadali naman na sumagot at patunayan ang Kanyang pagkatao, ang Kanyang pagka-Diyos sa iba. Kasi kapatid, hindi naman talaga yan ang dahilan
bakit dumating si Jesus dito sa mundo. Ang talagang dahilan bakit naging tao si Jesus ay para mamatay sa krus. Dahil sa pamamagitan nito, ililigtas niya ang taong mahal na mahal ng Diyos sa kamatayan at kasalanan. Kung papatunayan ni Jesus na siya ay Diyos at Hari, hindi siya ipapako sa krus. Hindi siya mamamatay sa Kalbaryo. At kung hindi mamamatay sa Kalbaryo si Jesus, hindi mababayaran ang utang ng ating kasalanan. Understand that, my dear friends. Jesus did not have to prove that He is God, that He is King, because that is not His mission. The real mission of Jesus was to save us. And in order to save us, He need to suffer and die on the cross. At yan din po ang paalaala sa ating lahat. Ang misyon natin ay hindi naman tungkol sa pagpapatunay kung sino talaga tayo. Ang misyon nating mga tao ay ang mahalin natin ang Diyos. Mahalin mong iyong kapwa, mahalin mo ang iyong sarili. My dear friends, our mission here on earth is not to fit in the opinion of other people. But our real mission is, whether they like you or not, is that you love. Amen? Kahit na anong gawin mo, minsan, kapag ayaw ka ng iba. Pero okay lang. Problema nila yan. Ano dapat ang bigyan mo ng tuon at pansin? Yung iyong pagmamahal sa iyong sarili, pagmamahal sa iba, at pagmamahal mo sa Diyos. Many times, this is our problem. We buy things that we do not need, with the money that we do not have, trying to impress people that we do not like. Hindi po ba kayo napapagod na bumibili ng mga bagay na hindi nyo naman talaga kailangan? Umuutang sa pera na hindi naman talaga sa inyo? Ginagamit yan para mapagmalakihan ang mga tao na hindi mo naman talaga kakilala at hindi mo naman talaga gusto. May kakilala po akong ganyan. Isang teacher, napakaraming utang. Hindi ko naman po pinaparinggan yung mga teacher dyan na maraming utang. Pero kung marami kang utang, magbayad ka na. Hindi po ba? Pero nung nangyari dito sa teacher na ito, umutang sa kooperatiba, umutang sa kapwa-teacher, umutang sa napakaraming bangko. Para saan? May lifestyle May pinapatunayan. Gusto niyang maging somebody sa mata ng iba. Bumili siya ng mga mamahalin na gamit para sa mga anak niya. Naka-Apple lahat. Naka-iPhone lahat. Naka-iPad lahat. Naka-MacBook Air. At itong teacher, pag pumapasok, wow, mamahali ng kanyang bag. Naka-LV ang bag niya. Pakikita mo, every weekend, nasa resort, nagbi-beach. Gustong patunayan, high class siya, saucy siya. Pero ano pong nangyari? Nagkasakit, na-stress. Ang daming naniningil sa kanya na hospital. Mga kapatid, kailangan mong tanggapin kung sino ka talaga, kung nasaan ka talaga. Kasi ang katotohanan, kahit na sino ka, kahit na nasaan ka, kahit na ano ang iyong kalagayan ngayon, mahal na mahal ka pa rin ng Diyos. Kung hahanapin mo na mahalin ka ng ibang tao, madidisappoint ka, mapoprostrate ka. Pero pagdating sa Diyos, walang frustration. Palagi motivation. Nung po nag-aaral ako sa seminaryo, meron po akong isang teacher na feeling ko, naramdaman ko, hindi ako gusto. Ginagawa ko naman ng lahat. Inaayos ko ang aking pag-aaral. Talagang nagsusumikap ako. Pero nararamdaman ko po sa aming mga magkakaklase, napakabigat po ng loob niya sa akin. Habang itong mga ibang kaklase ko, favorite niya. At tinatanong ko po sa aking sarili, ano bang problema ko? Ano ba yung kasalanan ko? Ano ba yung ginawa kong mali at hindi tama? Bakit hindi niya ako gusto? At napansin ko po,
sa aming mga magkakaklase, ako lang po yung hindi nagbabasketball. Hindi po talaga ako very physical. Pero naisip ko, kung yun yung paraan para magustuhan niya ako, sinubukan ko po. Ang ginawa ko, nagpabili pa nga po ako ng mamahalin na sapatos sa aking mga magulang. Kahit na hirap po kami, dapat yung aking sapatos original. At araw-araw, pumupunta po ako sa basketball court. Kahit na lampa po ako, kahit na mahina ako, sinusubukan ko po mag-basketball. Ano nangyari sa akin? Palagi po ako nadadapa, palagi po ako nasusugat, palagi po akong binabangga, binabox out ako, puno ako ng pasa, pagod na pagod ako, hingal na hingal ako. Bandang huli, sumuko din po ako. At nagtanim na lang ako ng sakit ng loob dito po sa aking teacher. Bago po ako matapos ang pagkapari, nagkita kami muli nitong teacher ko at kinausap ko siya. Sabi ko, alam mo, galit na galit ako sa iyo. Masakit ang loob ko sa iyo. Bakit yung mga kaklase ko nung nag-aaral kami, favorite mo sila? Bakit ako, ginagawa ko naman ang lahat, hindi mo ako magustuhan? Dahil ba, hindi ako marunong mag-basketball? Alam niyo po, ang sabi niya, nabigla ako. Dahil sabi niya, sinong nagsabing hindi kita gusto? Narinig mo ba sa akin? Sinabi ko ba sa iyo? Kaya mahigpit ako sa iyo noon. Kaya stricto ako sa iyo. Dahil sa inyong magkakaklase, alam ko, ikaw ang may potensyal na matatapos sa pagkapari. At totoo po, sa klase po namin sa seminaryo, 11 po kami. Ako lang po ang nakatapos sa pagkapari. Dahil po, dito sa teacher ko, na talagang kahit na napaka-stricto niya sa akin, hindi po siya tumigil, naturuan ako, nagabayan ako. Alam niyo po yung naramdaman ko nung narinig ko yon, nawala po lahat ng bigat sa aking damdamin. Pero naisip ko, sinayang ko ang napakaraming oras ko, nagtanim lang ako ng galit sa aking loob. Napakaganda po ng kasabihan, if you are right, do not waste your time proving yourself to people. But if you are wrong, do not waste your time asking for forgiveness and correcting yourself. Mga kapatid, huwag mong sayangin ang iyong oras na pinapatunayan mo ang iyong sarili sa iba. Tandaan mo, wala ka dapat patunayan sa iba. Buhay ka, magpasalamat ka sa Diyos, hanapin mo ang magpapasaya sa iyo, gawin mo ang tama at mabuti, at gawin mo ang magpapasaya sa Diyos. Yan lang ang tunay na mahalaga. Magdasal po tayo, mga kapatid, na makasunod po tayo sa halimbawa ni Jesus na ating Kristong Hari. Huwag natin sayangin ang ating oras at panahon dito sa mundo na nakikinig, naniniwala sa opinyon ng ibang tao tungkol sa atin. Unahin natin na sundin ang kagustuhan ng Diyos. Mas kilala ka ng Diyos kung sino ka. Hayaan mo na sabihin ng Diyos kung ano dapat ang iyong gawin. Dahil pag ito ang iyong binuhay, pag ito ang iyong sinundan, makikita niyo po mga kapatid, magiging mas payapa ka, magiging mas pinagpala ka, magiging mas masaya ka ngayon at magpakailanman. Amen. Purihin natin at pasalamatan muli ang ating Kristong Hari. Viva Cristo Rey! Palakpakan po natin siya. Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw, nabuhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Doon, magmumulang paririto, at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao.
Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Hangad nating mapagharian tayo ni Jesus, na hinirang ng Ama bilang hari ng sanlibutan, tigib ng pananalig at pagmamahal sa Amang makapangyarihan, ating sambitin at dalangin. Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga namumuno sa simbahan, upang mapagsikapan nila ng buong sigasig na mapaghari si Jesus, saan man at kailanman, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa lahat ng mga pari at mga namanata sa Diyos, upang maging tunay ang kanilang pagsisikap na mapaghari si Jesus sa kanilang mga sarili at sa lahat ng taong kanilang pinaglilingkuran, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga namumuno sa ating bansa, upang mabatid nilang ang kanilang pagsisikap na maayos at mapaunlad ang daigdig na ito, ay isang paghahanda para sa paghahari ni Jesus sa sanlibutan. Sa wakas ng panahon, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, banggitin din natin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan. Ama naming malwalhati at makapangyarihan, ginawa mo si Kristo bilang hari ng sanlibutan. Isugo mo sa amin ang iyong banal na Espiritu upang kami ay sumampalatayang matibay at makasama sa paghahari magpakailanman ng iyong anak na Jesucristo, aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid, para ang ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa paghahain namin ng mga alay, sa pagkakasundo ng sangkatauhan, iniluluhog namin ang iyong anak naway magbigay na mga kaloob ng pagkakaisa at kapayapaan. Sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ang aming pasalamatan. Hinirang mong tagapaghain ng tanan, ang iyong anak na Panginoon ng sanlibutan. Pinadaloy mo sa kanya ang langis
ng kasiyahan, tanda na paghirang mong pang magpakailanman. Sa paghahaing ginampanan niya sa krus, siyang dalisay na tagapagbuklod, siyang gumanap sa aming pagkatubos, siyang sumakop sa sansinukob. Ang kanyang paghaharing lagi sa lahat ay siyang lubusang naglalahad ng iyong kadakilaang matapat upang buhay mo sa lahat maigawad. Sa paghahari niya lahat ng hinahatian, sa iyong kagandang loob at kabanalan, sa iyong dangal at kapayapaan. Kaya kaisa na manghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanya malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niyang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggan tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong iyong simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francesco ang aming Papa, Florentino, aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din naman lahat ng mga pumanaw, kawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapatin kaming lahat, makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos, kaisa ni San Jose, kanyang maligayang esposo,
kaisa ng mga apostol, lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang naman namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak, aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa nakakagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami, Diyos, sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Yesu Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Pisuin niyo po, kapayapaan po sa inyong lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan,
Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Jesucristong Kordero ng Diyos. Siyang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Lumuhod po tayo para sa panalangin para sa mga may sakit. Panginoong Hesus, lumalapit po kami sa iyo ngayon upang idulog ang kagalingan ng mga may sakit. Haplusin niyo po sila at pagkalooban ng panibagong lakas upang sila ay muling makapaglingkod sa iyo. Patawarin niyo po sana sila sa kanilang mga kasalanan at pagkalooban ng kagalingang pangkaluluwa. Sa katahimikan po ng ating puso, banggitin natin sa Diyos ang pangalan ng ating mga kapatid na humihiling na mabilis na kagalingan. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Panalangin para sa mga OFW. Ama, pinapanalangin namin sa iyo ang natatanging kahilingan ng lahat ng mga nagtatrabaho sa ibang bansa. Tulungan mo sila bawat sandali ng kanilang buhay habang nasa ibang bansa. Palakasin mo sila kapag pinanghihinaan sila ng kalooban. Pagalingin mo sila tuwing nagkakasakit. Haluin mo sila kapag nalulungkot sila. Ilayo mo sila sa anumang masama at kapahamakan upang magpatuloy sila lagi sa kanilang buhay. Mapahalagan nawa ng kanilang mga pamilya ang bawat sakripisyo nila sa ibang bansa upang wag masayang ang kanilang pagpapagal. Awaan at pagkalooban mo ng biyaya ang lahat ng mga OFW dahil sa iyo lamang aasa at wala nang iba pa. Ang lahat ng ito ay aming sama-samang panalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. Banal na mukha ni Jesus, kaawaan mo kami. Tumayo po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapakinabangan mo sa pagkaing nagbibigay buhay, ay nagsusumamong kaisa niyang makapamuhay sa kaharian, sa langit magpakailanman, pakundangan sa karangalang sundin ang mga kautusan ng Haring si Kristo sa sanlibutan. Sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. May napakagandang kasabihan po. It goes like this. The truth is like a surgery. Though it is painful, it will help you to heal. And a lie is like a painkiller. Though it helps you to give relief, it has a side effect. Mga kapatid, ang ating Kristong Hari ay ang Hari ng katotohanan. Kung talagang tayo ay sumusunod at sumasamba sa Kanya, kailangan mabuhay tayong totoo. Pag nabubuhay ka,
dahil lang sa opinyon o tingin ng ibang tao, nabubuhay ka sa kasinungalingan. Hindi yan masayang buhay, hindi yan payapang buhay. At pag tayo din ay nabubuhay sa kasalanan, yan din ay pamumuhay hindi sa katotohanan, kung hindi sa kasinungalingan. Ano ang pinakatotoo sa ating pagkatao? Ay yung tayo ay mabuhay ng puno ng pagmamahal. Pag ikaw ay tunay na nagmamahal sa sarili mo, sa iba at sa Diyos, diyan nagiging totoo ang iyong pagkatao. Imbis na tanong mo, ano kaya ang tingin ng ibang tao sa akin? Abuti at maganda din naman yun. Baka meron tayong nagagawang masama. Pero unang-una dapat na itanong natin sa ating sarili, nagiging mapagmahal ba talaga ako? Sa aking sasabihin, ito ba ay puno ng pagmamahal? Sa aking iniisip, yan ba ay puno ng pagmamahal? Sa aking ginagawa, ang aking trato sa ibang tao, yan ba ay puno ng pagmamahal? Anong pagmamahal ng Diyos sa atin, si Jesus? Hindi niya pinatunayan na siya'y Diyos, kung hindi, inalay niya ang kanyang sarili para sa kaligtasan ng ating mga kaluluwa, para matalo ang kasalanan at ang kamatayan. Kaya nga po ang assignment ko sa inyo, kung ngayon kayo ay sumasambat, nagpapasakop sa Kristong Hari na nag-alay sa kanyang sarili, please offer something good, beneficial, loving to others, most especially the poor. Maraming salamat po sa mga walang sawang nag-o-offer dito sa parokya. Tayo po ay nakapagbigay sa mga madre na nagpapatayo ng kanilang eskwelahan. At magbibigay din po tayo sa mga naging biktima ng bagyong Pepito. So, if you want to show your love, please find those people who really need help. Di lang po dito sa parokya, pero lalong-lalo na yung mga maliliit na bata sa lansangan na nagpapalimos. Yan po yung mga kaawa-awa talaga. Meron po kaming programa sa parokya, nagbibigay ng baon dito po sa ating mga scholars. Yan po yung inyong binibigay. Yan po ay pantawid gutom nila. Yung ating mga allowances nila, ginagamit nila para makapasok sa kanilang mga eskwelahan, transportation allowance. So thank you very much po dyan. And we are praying that the good Lord may continue to bless and to keep you. Mga kapatid, ang ating Kristong Hari ay totoo. Magpakatotoo ka sa Diyos. Naway ipakita mo ang iyong kabutihan, ang iyong pagmamahal, lalong-lalo na sa mga nahihirapan at nangangailangan ng tulong. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Kayo ay basbasan ng Diyos, makapangyarihan sa lahat, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na. Humayo kayo sa kapayapaan ni Sa- Kristo. Salamat sa Diyos.